Hello, good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, maulan na umaga ngayon dito sa amin dahil may bagyo. Dito sa umaga na ito ngayon, nandito ako nagko-content video dito sa bahay mismo dito sa parkingan namin ng mga motor. Bago ipagpatuloy sa story tungkol sa hawak kong alagang mga manok, magpasalamat muna ko sa inyo sa aking subscriber sa nagdagdag o subscribe sa akin. Maraming salamat talaga sa iyo. At saka sa aking mga followers, sa aking mga viewers, thank you sa inyo na lahat. Sa pag-support, sa pag-subaybay sa mga i-upload kong mga videos dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV channel. Ito na siya kasabong, ipakilala ko na sa inyo. Ito na siya ang isa ka favorite ko nga kulay, nga linyada na lamang ako sa panalo kaysa talo kapag ito ang ilaro ko, ilaban sa mga linyada ng mga kulay ko nga tinawag ko sweater gray. Sa mga ganitong kulay, pag ito ang minamanok ko, hinawakan ko, hiyang din ito sa akin. Ganitong kulay. Lamang ako sa panalo kaysa talo. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, para sa aking mga viewers, sa aking subscriber, sa aking mga followers, na ang pagmamanok natin sa sarili ko lang opinion, sarili kong obserbasyon, sarili kong experience, pinagdaanan ko sa paglaban-laban ng mga manok na sarili kong mga alaga, nagdepende sa kulay talaga nga kung anong hiyang nasa akin. Kasi pinagdaanan ko na ang iba-ibang kulay, ito ipapaliwanag ko sa inyo. Mahina talaga ako sa ibang mga kulay. Lamang ako sa talo, lalo na kung puti ang minamanok ko, ako pang magbibitaw, tapos kulay puti. Iwan ko lang sa ngayon na may edad ako, pero kabataan ko pa, sinasabi ko sa inyo, yung mga puti ko nga, 12 piraso. Ang nanalo yun, 2 lang. Tapos, patay pa sa panalo. Isipin nyo, 12, 10 ang talo. Tapos nagmamanok pa ko uli ng puti, lagi ding natatalo. Kaya yung tinigilan ko ang pag-breed ng mga puti dati kung sa Negros. Binata pa ako. Nagkamanok ako ng mga talisay, iyon nagpanalo sa akin, at saka bully pula, yan ang panalo sa akin. Tapos nagmamanok din ako ng tinawag o galing Bacolod mismo nga, kasi ang mga kaanak ko, mga Bacolod. Nagmamanok din ako ng galing Bacolod mismo nga, pula na mayahe na green legs. Hindi rin nagpanalo sa akin ang green legs. Ang nagpanalo sa akin, putig pa o dilaw din. Kaya yan ang sinusundan ko, ngayon ang nibibreed ko ngayon na nandito na ako sa Manila mismo. Pagdating dito sa mga labanan sa manok, sa mga sabungan kakwit sa Metro Manila, ang mga manok ko na ginagamit talaga, ako mag-entry kahit may timbangan, mga ganitong kulay at saka pula lang talaga ang minamanok ko. Yan ang totoo. Kasi tinatandaan ko, tumatanda na ako nga may tinatandaan. Di na po pwede nga tatanda lang ako nga walang tinatandaan. Tinatandaan ko ang mga kulay nung kabataan ko pa, binata pa ako nag-alaga ng manok, na puro ako talo sa mga ganong kulay. Ngayon naman din, nagkaedad ako, tinatandaan ko na talaga kung ano ang minamanok ko nga nararapat sa akin na lamang ako sa panalo kaya sa talo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sarili ko lang tong opinion sa aking mga viewers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers. Sarili ko lang tong opinion. Kasi bawat isa sa atin na kasabungero, kanya-kanya ang kahiligan nating kulay. Sinasabi ko na yan sa inyo nga, kagaya lang din ito sa damit, kanya-kanya ang kahiligan nating isuot natin ang damit. Hindi naman puparihas ang kahiligan natin sa kulay. Ganon din ang kahiligan sa pag-alaga ng manok. Sa sarili kong opinion, ganon din ang kahiligan ko. Kung anong kahiligan ko sa damit ko, sombrero, manyan o short, pantalon, ganon din ang kahiligan ko sa mga kulay sa minamanok ko. Yan ang totoo. Kasi sa katagal ko na at saka bata pa ako nagsimulang laban-laban ng manok, galing ng Negros hanggang nandito na ako nakatira sa Manila. Tuloy-tuloy ang paglibot, pag-alaga ng manok, paglaban-laban. Hindi ako tumitigil talaga yan. Bakit hindi ako tumitigil? Hindi ako huminto sa paglaban-laban ng manok. Dahil pag sarili kong breed, sarili kong alaga, sariling mga kulay na ginagamit ko
mismo na tuloy kalaban ko, lamang ako sa panalo kaysa talo. May talo man ako, pero sa kwintadahay, sa labanan, lamang ang manok ko nga ipanalo kay sa natatalo. Yan ang pinaka tips ko sa umaga sa inyo ngayong mga baguhan pa lang. Nga alamin talaga nyo kung anong kulay minamanok nyo. Hindi lahat na manok, kahit ano kagaling, nasubukan ko na yan. Kahit mag Armalite pa ang paan yan, kahit anong gawin pa yan, paikabutan ang kalaban, nasubukan ko na yan. Talo pa rin ako. Kahit anong kagaling, kahit anong ka-quality niya, subukan ko na kasi totoo lang. Pagdating lang ng manukanay, kaming mga Negrosanon, hindi kami magtuloy pagdating sa alagaay ng manok. Kasi nasabi ko na sa inyo sa unang mga videos, ang aking kaalaman galing ng Negros, bata pa ako nagsimula alagang manok. Pagdating ko dito sa Manila mismo, nagseminar ako mismo kung paano talaga ang proseso na dapat kong gawin na ang mga manok ko pwedeng makipagsabayan sa paluan, batuhan ng palo sa kapwa nila manok na mga mahilig din kalaban ko dito, karamihan mga mahilig din talaga, mga sabungiro, mahilig din mga lagmanok. Di naman basta-basta ang labanan ngayon sa manok. Kung mananalo ang manok mo, sa totoo lang, manalo man ang kaisa, dalawa, tatlo, pinakamataas na ang tatlo sa panalo sa manok ngayon. Dito pa mismo maglaban-laban sa mga sabungan kakpit na malakihan. Sa tupadahan siguro, di ko alam kung baka mayroong nagbilang o sinasabi na kailang panalo. Pero sa mga malaking sabungan, ang mga manok mo, kung makabangga mo rin magmamanok, mahirap nga pag panalo ka isa ang manok mo, mananalo man yan, pero sira-sira din ang katawan. Na-try ko na, kasi yung nanalo ko nakaraang Sabado sa San Juan Kakpit, naunahan yun, gumaganti lang nanalo, pero napatay nga rin pagdating ng mga 5 araw bago namatay dahil inabot pala ang may sugat, nasugatan ang atay niya. Kasi ang manok talaga, na obserbahan ko na yan, dami nang nangyari sa akin na may matamaan ang atay, hindi na talaga gagaling yan. Hindi mamatay agad yan, manalo pa rin yan sa labanan, pero pagdating ng mga 1 linggo yan, si Bindis, saka pa yan namamatay. Yan totoo. Kaya dito sa larangan sa industriya sa sabong, pagalingay na ngayon sa manok. Kung magaling ang manok mo, magaling din ang magiging kalaban. Kaya dito sa sabong, mai-advise ko sa inyong mga baguhan pa lang, huwag natin gawing bisyo ito. Huwag tayong aasa na ang para pang pamilya natin, isusugal natin parang lalaki, dobli ang mabili natin na pang budget, pang pamilya, kung manalo. Pero sa sabong mahiwaga kasi di tayo nakasigurado. Kaya ang isusugal lang natin dapat dito, yung dapat lang na pangsugal, na pang sugal, pang manok lang talaga yan, pang laro natin, pang libangan lang. Huwag natin gawing bisyo. Kung ang tinawag ko nga bisyo na yun, yung para sa pang-pamilya, pang-budget pagkain sa pamilya, isama mo na sa pagsusugal, yan na ang bisyo na talaga yun. Yan ang may advice ko sa inyo. Kaya kayong mga baguhan pa lang, huwag niyong gawing bisyo. Kasi hindi ako tatagal sa industriya sa sabong, sa pag-alaga ng manok, paglaban-laban, kung ginawa ko itong bisyo, na totoo lang. Kasi ang ginagawa ko, para sa kaalaman niyo, iba ang pang-pamilya ko nga, pang-budget, pang-pamilya, hindi ko yan ginalaw tungkol lang sa paglaban ko ng manok. Pag wala akong budget pang manok, hindi ko naglalaban. Hindi naman ako nagugutom kapag hindi mailaban ang aking manok. Busog naman ang aking mga anak. Paano naman kung laban na laban ako ng manok, ang mga anak ko gutom naman. Kasi naisugal ko yung para sa pagkain ng mga anak ko, di ba? Yan ang bisyo na talaga yan. Hindi na maganda, hindi na ikagaganda sa pamilya natin yan. Kaya ni-advise ko sa inyo, maganda naman, okay ang pagmamanok. Tulad ko, tulad mo, nga marunong magdala. Pero sa hindi marunong magdala, nakakasira ito sa pamilya. Napakasigal pag-alaga ng manok sa sabo. Kasi dito sa pagmamanok, tinuturo ko ito, gumawa ko ng mga content, lalo na dito sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, para
ipaabot ko bawat isa sa sulok dito sa saan mang mundo na mahilig mag-alagang manok ng mga Pinoy nga ang pagsasabong okay lang yon, huwag natin gawin bisyo. Dahan-dahan lang tayo sa pagsusugal kasi ang sabong mahiwaga, ulitin ko sa inyo, hindi tayo nakasigurado nga tayo ang panalo. Hindi rin nakasigurado ang kalaban na tayo ang matatalo. Kasi ang manok, kahit ano kagaling may talo yan. Yan, tandaan natin palagi. Naranasan ko na yan. At saka, pinaka-importante dito, matalino tayo, marunong tayo na magdala sa pagsusugal, pagsabong kasi ang habol lang natin dito, ginawa ko mismo nga, maglalaban man ako ng manok, may talo ako pero lamang ako sa panalo. Kaya tinuloy-tuloy ko ang paglalaban-laban ng manok at saka pag-breed, pag-alaga at saka piliin natin ang linyada talaga na lamang sa panalo kaysa talo. Yan ginagawa ko mismo sa mga manok ko pag-alaga. Huwag tayong matakot matatalo, natural lang matatalo. Laban na laban lang tayo kasi ang manok natin na linyadang hinawakan. Bakit kabahan tayo? O nga may talo, pero lamang naman sa panalo. Paano tayo diyan malulugi? Lugi tayo kung puro talo. Lagi tayo sa talo, lugi tayo. Pero kung doon tayo sa lamang sa panalo kaysa talo, hindi tayo lugi niyan. Halimbawa, maglaban ka ng 3 manok, natalo yung isa, nanalo ang 2, di lamang ka sa panalo niyan. Ganun lang ang pag-alaga ng manok. Kailangan alalay, lalo na kung maliit pa ang pamilya nyo, may bagong magsimula pa lang kayo magkaroon ng mga bibi, mga bata, mga anak. Paralin nyo pala, pag-aral pa lang, paralin nyo yan. Diba? Marami pa kayong obligasyon bago yan siya maglakihan. Pinagdaanan ko yan. Bali ako, tapos na ako. Yan totoo. Pero nagkukontrol pa rin ako para sa aking sarili na hindi ako maging kawawa na tatanda man lang walang pinatandaan tungkol sa pag-alaga o paglaban sa mga manok ko. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon kayong makuha o matutunan sa akin dito sa aking content ngayon na mapanood sa i-upload ko sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Bukas naman ulit Kasabong, ibang topic na ipapaliwanag ko sa iyo. Subaybayan nyo lang palagi, huwag kayong magsawa sa pagpanood sa aking mga upload na videos kasi kahit pa paano sinasabi ko sa inyo, mayroon talaga kayong mapulot o matutunan sa kaalaman ko, ibahagi ko sa inyo, isishare ko sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers, ang aking kaalaman tungkol sa pag-alaga ko ng manok, nga lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan lang, thank you.